Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, live fire drills sa Maguindanao del Sur nakatuon sa paghahanda sa external threats. Kalubian Leyte idineklarang nasa ilalim na ng stable internal peace and security. Dalawang nag-resign na undersecretary ginamit ang pangalan ni PBBM sa 100 billion insertion ayon kay Senator Lacso. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umalingaw-ngaw ang putukan sa Tapat Hill, Barangay Meta, Datu Unsay, Maguindanao del Sur, kasabay ng live fire exercises ng 601st Infantry Brigade na nakatuon sa pag-neutralize ng external threats. Sa gitna ng matarik na terrain, sinubok ng tropa ang bilis ng deployment, accuracy ng indirect fire at koordinasyon sa pagitan ng mortar teams at artillery units. Gumamit sila ng 61mm at 81mm mortars at 105mm howitzers para i-simulate ang rapid response engagement sa long-range targets. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, Brigade Commander, ang layunin ng drill ay tiyaking handa ang mga unit sa counter-strike at area denial operations sakaling magkaroon ng panlabas na agresyon. Mahigpit ding minonitor ang safety protocols kabilang ang clearing operations at pag-establish ng buffer zones upang masigurong walang sibilyan sa danger area. Ipinakita ng tropa ang precision fire, mabilis na maneuver at synchronized targeting, mga kakayahang critical sa external defense posture ng rehiyon. Idiniklara ang bayan ng Kalubian sa Leyte na nasa ilalim na ito ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC, kudyat ng malaking pagbaba ng internal security threats at pag-usad tungo sa mga matatag na pamayanan. Ginawa ang deklarasyon noong Nobyembre 17, Lunes sa Kalubian Gymnasium na dinaluhan ni Mayor Marciano Batiancela Jr., mga opisyal ng national agencies at local government, AFP, PNP at community leaders, patunay ng malawak na pagtutulungan sa pagpapanatili ng kaayusan. Tampok sa programa ang paglagda ng Memorandum of Understanding, nangako ang stakeholders na patuloy na susuporta sa peace effort at seguridad ng bayan. Sinundan ito ng pagpapakawala ng white doves bilang simbolo ng pagkakaisa at panibagong simula. Ayon sa LGU, nakatutok na ngayon ang kalubian sa pagpapatuloy ng development programs at serbisyong panlipunan upang mapanatili ang mga naabot na tagumpay sa kapayapaan. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nakatanggap siya ng impormasyon na ang kickbacks mula sa 100 billion peso budget insertion ay tinanggap ng ilang mga taga-Malacanang na nag-misrepresent sa Pangulo. Pinangalanan nito ang nagbitiw sa pwesto na si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin at si Education Undersecretary Traive Olivar na nagsumite na rin ng resignation sa palasyo. Ayon kay Lacson, ginamit nila ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahilan para maniwala si dating Ako Bicol Representative Zaldico na ang kickbacks ay nakalaan sa presidente. Kamakailan nang idinawit ni Jose Bersamin sa kontrobersyal na budget insertion habang noong Setyembre nang nasangkot si Olivar sa kontrobersiya sa flood control projects dahilan para maghain ito ng leave of absence. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.